Magandang buhay mga idol, Sports Life Channel PH po. Mga boss, update pa rin tayo sa mga nagaganap sa PBA Bubble. Alaska, hindi pinaporma ang Phoenix kahit na andoon na si Calvin Abueva. NLEX, pinalasap sa Token Text ang una nilang pagkatalo sa PBA Bubble. At Coach Tim Cone, sino kaya ang ipantatapat sa big man ng SMB na si Muala Tautua? Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon mga boss, pero bago yan, huwag niyong kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel. I-click nyo na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga sport news na malulupit. Pasupport na din po ang aking Facebook page, ang Sports Life Channel PH. Salamat po. Sa first game kahapon sa pagitan ng Alaska Aces at ng Phoenix, naging maganda ang laban ng dalawang teams na naghahabulan sa team standing. Unang lumamang ang Phoenix sa second quarter ng 14 points. Sa pinakita na yun ng Phoenix sa second quarter, mukhang iiwanan na nila ang Aces. Pero pagkatapos ng isang timeout ni Coach Jeffrey Cariaso at pinasok na din si JB Casio, biglang nabura agad ng Aces ang lamang ng Phoenix. Salamat sa pagputok ni JB Casio. Sa unang tatlong quarter ng laban na yung kahapon, naging lamang ang Phoenix. Kaso nga lang, pagdating sa fourth and final quarter, dito na talaga kumayod ang mga bata ni Coach Jeffrey Cariaso. Lalo na si Vic Manuel na mukhang inspiradong makaharap ang tinuturing niyang kapatid na si Calvin Abueva. Hinirang na best player sa laban na yon si Muscleman Vic Manuel na may 24 points, 7 rebounds at 3 assists. Medyo umangat sa team standing ang Aces na may 5 wins at 3 losses. Habang ang Phoenix naman nasa gitna pa din ng team standing na may 4 wins at 3 losses. Eto mga boss, sa second game kagabi, isang malaking upset nga po ang naganap sa laban ng NLEX at ng Token Text tropang Giga. Bago pa lang maganap ang laban na yon, underdog talaga ang NLEX. Lalo pat ang makakalaban nila ang powerhouse team na wala pang talo sa PBA Bubble na Token Text. Kahit maagang lumamang sa laban na yon ang Token Text, dinaan naman sila sa tiyaga ng mga bata ni Coach Yeng Yao. Ibang-iba din ang pinakitang hustle at energy sa laban na yon ng mga taga-NLEX, lalo na yung mga gwardiya ni Coach Yeng Yao, na para sa akin, sila talaga ang pumatay sa Token Text. Naging napakainit pa nga kahapon ng laban. Nagkaroon pa nga ng mga komusyon na nauwi sa pagtawag ng mga referee ng playground foul at technical foul sa mga players na nagkakainitan. Mababakas din sa nilalaro ng NLEX na gusto nilang ipalasap sa Token Text ang una nitong pagkatalo sa PBA Bubble. Noong mga last 2 minutes ng labang kagabi, nakakahabol na sana ang Token Text. Kaso nga lang, nagpakawala ng isang pamatay na tres si Keeper Rabena para maselyuhan na ang pangalawa nilang panalo kontra sa number 1 team ngayon sa PBA. Nahirang na best player sa laban na yon si Kevin Alas na may 24.6 rebounds at 2 assists. Number 1 pa rin naman sa team standing ang Token Text na may 5 wins at 1 loss. Habang ang NLEX naman delikado pa rin dahil nasa bandang dulo pa rin sila ng team standing na may 2 wins at 5 losses. Eto mga boss, mamaya sa second game, kakaharapin ng Barangay Ginebra ang mainit at rumaratsyada na San Miguel Beermen. Kahit nga po walang Jurmar Pajardo at Terence Romeo, naiwang solido pa rin ang lineup ngayon ng San Miguel Beermen. Lalo na yung frontline nila. Nandyan pa rin naman si Arwin Santos na tahimik na maganda ang pinapakita ngayon sa PBA Bubble. Lalo na rin itong big man nila na si Muala Tautua. Si Tautua nga po naghahalimaw sa ilalim. Kita naman natin yan sa mga nagdaang laban ng San Miguel. Nakita rin natin kung paano niya bulihin ang mga nakakatapat niya sa ilalim. Ngayon mga boss, sino kaya ang pwedeng ipantapat dyan ni Coach Tim Cone para mapigilan ang pambubuli sa ilalim ng frontline ng San Miguel? Siguradong mapapalaban na naman dyan sila Japet Aguilar at ang buong frontline ng Barangay Ginebra. Pero kung huhugot si Coach Tim Cone mula sa kanyang bench, pwede niyang subukan ang malaki at malapad na si Raymond Aguilar. Malakas ang player na to mga boss, hindi rin basta-basta na lang magpapabuli ito sa ilalim. Kung magkakaubusan ng big man mamaya, sa tingin ko mga boss, mukhang liyamado pa rin dyan ang Barangay Ginebra. Dahil nga may mga big man pa silang pwedeng hugutin na maaasahan din naman. Magandang laban yan mga boss, kaya maaga pa lang magluto na kayo.
at sabayan nyo ng malamig na inumin ang panonood sa laban na yan mamaya. Yung tubig lang mga boss. Dahil siguradong magiging maganda at ma-action ang magiging laban ng dalawang bigati na team na yan sa PBA Bubble. Yan mga boss ang update natin ngayon sa nagaganap na PBA Bubble. Bago tayo magtapos, shoutout muna kay Boss Rodelio Gomez at sa Gomez family. Shoutout din po kay Ma'am Marites Repato. Shoutout din po kay Boss Rudy Labarda. Shoutout din po kay Boss Ronald Kaakbay. Kay Bobong Molina. Shoutout din po kay Marlon Opalsa. Kay Boss Joel Malabonga. At kay Ma'am Marilyn Cuento. Shoutout din po kay Boss Edilberto Eram. Kay Boss Richard Pano. Shoutout din po kay Boss John Mark Cantos at kay Sir Alex Prado. Shoutout po sa inyo mga ka-SLC. Mga boss, nag-a-upload din po ako ng aking mga video sa aking Facebook page, ang Sports Life Channel PH. Lagi na rin po tayong mag-a-update sa mga nagaganap sa PBA Bubble. Yan mga boss, kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyong kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na sport news.